Hello po, magandang araw sa inyong lahat and welcome po dito sa aking channel. Sa video pong ito ay inyo pong matutunghayan yung um, tutorial na kung paano po natin putulin yung tela, lalo na po yung sa paggawa po ng kortina. Pero bago po natin simulan yung tutorial, para po sa mga beginners na tulad namin, ay gusto ko lang po i-flex yung kasama ko ngayon si Ate Junabel. Siya po yung in charge na dito po sa cutting po na ng fabric namin. At pasok ko muna yung intro ko. So bago po tayo mag-cut ng tela, syempre kailangan po natin i-prepare yung ating gamit. Ang unang-una po dito yung meter stick. Yung tailor's chalk. At syempre yung L square. So dapat meron po tayong L square, no, kasi ito po ay napakahalaga. Lalo na po doon kung gusto po natin na i-balance, no, yung sa side, para po pag tayo po ay magsukat gamit ang meter stick ay straight po yung pag-line natin. Kasi meron po tayo minsan ng mga cut na hindi siya straight yung pagka-cut. So kailangan talaga natin gamitan minsan ng L square. So sa video ito ay ituturo namin kung paano yung gaano kahalaga yung pag-cut ng isang tela. Kasi hindi ganun kadali, no? Baka isipin ng ibang tao na or na ibang cutter, lalo na po sa pagkat ng mga tela, na ito ay napakadaling gawin. Pero tandaan po natin na once po tayo magkamali sa pagkat ay hindi na po natin may babalik pa yung tela na naputol natin. Ibig sabihin ay pwede yung masayang. So simulan natin yung pagkat. So sa telang ito ay kailangan lang namin na cut ay 2 meters, kasi ito ay gagamitin sa door. Yung standard namin dito na haba ng kortina ay 2.25. Yung tela pala na ginagamit namin ngayon ay ang Crotona. So medyo malapad ito kumpara sa satin. Nasa 66 inches yung lapad. So yung haba ay nakadepende yan sa kung magkano yung nabili mo. So 2 meters lang yung kailangan namin, kasi yun lang talaga yung haba ng or taas ng door na paglalagyan ng kortina, no? So 2 meters lang yung cutting. So yung una namin is siyempre sa likod, ito yung harap. Sa likod tayo magmamark para hindi makita yung markings. Saka para mas makita yung marking ng tailor's chalk. So both side, unang side muna, ngayon both side na para straight yung paggagawa. Sa tunga pa. Sa bot hindi. Dapat meron pa sa gitna, kasi hindi maabot ng meter stick yung both side eh. Dahan-dahan lang may ko sa gilid. Okay, so bago muna natin gamitin yung meter stick, na para sukatin yung 2 meters na kailangan natin sa paggawa ng curtain, ito muna yung L square. Dito sa side, kailangan muna natin na make sure na straight ito. Ito yung basis natin dapat straight ito para parehas yung sa kabila. Yung sukat din, no? So mula dito, ito siya yung ating L square. Make sure na naka-align to sa edge.
Kung titingnan natin, no, yung pagkat kasi ng tela is hindi siya straight. So pag ito yung basis natin ng 2 meters dito sa side na to, dito, doon naman sa kabila, sure talaga na hindi straight yung pagkakat doon sa dulo. So dito sa bases, dito sa start pa lang, no, sa side, kailangan natin tong i-cut ng straight, no, bago natin sukatin ng 2 meters. Okay, so make sure na dito pa lang sa origin, sa isang edge ng tela, dapat ay straight na. Ito yung basis natin para straight lahat ng pagsukat. Stop. Okay, so yan, kabila naman, no. So tandaan na palagi natin na dapat dito pa lang sa isang side, no, ay straight na yung ating tela, yung pagkat ng tela, or meron siyang marking. Kamaya natin i-cut. Sa kabila din meron siyang marking. Yan. Straight na rin ito. Ito. Para meron tayong basis na both side na the same. Kasi nga sabi ko kanina, pag yung cutting niya ay hindi magkapareho na, then nag-start ka, for sure, yung cutting mo dun sa end ay talagang siya. Hindi rin straight. And then since yung miller stick na ginagamit natin ay maikli lang, kailangan to pa rin natin ng marking dito sa gitna. Yan. Then after natin makamark ng 2 meters na kailangan natin is ayan, lahat ng marking sa 2 meters kailangan natin ay mag-draw ng line, na straight line. Yan kasi yung basis natin sa cutting para meron tayong sundan. So dulo to dulo yan para yung cutting natin ay straight at para walang masayang na tela. Bukotik ko. Sa tunga siguro. Sa tunga doon. Okay, so ito yung errors, no? Yung error namin sa unang sukat. Ito siya yung line. Dalawang line yung draw namin dito. Yung unang line kasi hindi ito exact. Kasi nga yan, parang curve siya. Yung doon sa unahan, hindi natin nakuha agad yung exact, no? Hindi siya straight. So pag hindi straight yung sa unahan, tapos yun pa rin yung sinunod mo. Pagdating sa dulo, dito sa dulo, ano yun to, hindi rin siya straight. So dapat doon pa lang talaga, doon sa pinakauna talaga na edge ng tela, dapat straight na doon. Para pagsukat mo, dito makukuha mo agad yung straight. So ito yung bago namin na line. Ito na siya, yung pangalawang line. Yan, ito pangalawang line sa baba. Ang sa dulo ay straight na yung paglagay namin ng line. Para sa next naman na pagcut o pagsukat ng tela, is straight din, na hindi siya kurbada. So para walang masayang na tela. So doon pa lang talaga sa pinakadulo, dapat pinaka-importante sa lahat yun yung basis natin ng pasukat ng line ay dapat straight na doon. So we'll proceed na sa cutting. Okay, so i-cut na namin yung tela. O dahan-dahan lang. O dahan-dahan sa pag-cut, wag masyadong excited. No, tandaan palagi natin na pag tayo magkamali sa pag-cut, baka yung product na gusto natin na gawin ay masira na, or mahirapan yung mananahe na nahabulin yung tela na nasayang or nakat natin na hindi sinasadya. So, hindi po ko pala na-mention kanina yung kailangan pala natin, yung isang gamit ay yung syempre yung gunting, yung malaking gunting na ginagamit sa tailoring. Straight i-flat yan. So ayan natapos natin putulin yung pinakauna. So sa pangalawa naman, since kailangan dalawa yung kailangan namin dito is
Actually, yung binili ko kahapon ay eksakto lang na talaga sa 4 meters, 2 meters each. So dito sa dulo, since straight na ito straight na yung pagkakat natin dito sa dulo. O sa unang dulo. Ay hindi na natin to kailangan pang sukatin or ano yan, gawing straight kasi straight na nga. So pag tayo sumukat dito ng another 2 meters ay talagang eksakto na doon sa dulo. Hindi na tayo mahihirapan pa kasi hindi curve yung ating pagkakat kasi straight na. So ganun kahalaga, no? Na again, sa umpisa pa lang sa unang edge, no? Kung saan ka mag-start ay ito lang dapat straight na. Okay, sa pagsukat din, no, tandaan din natin na minsan yung pagkakamali ng iba is kung tayo gumamit ng meter 6 sa pagsukat, dapat try natin dito sa gilid, no? Kasi straight na ito yung dulo, straight na ito eh. So i-align natin dito yung meter 6 natin. Kasi pa tayo sa gitna tayo, minsan kasi yung paglagay natin ng meter stick ay hindi straight, minsan parang ganyan siya, ganun, no? So syempre iba dito ang sukat sa dulo. So dapat yan align natin sa gilid dito sa line if possible lang, no? As much as possible yan para straight yung pagko natin. Okay, so ito na yung pangalawang tela na yung cut namin. Actually dito sa dulo is na siya, wala nang natira, meron siyang allowance na ilang inches. Okay, so ito na, tapos na sukat na. Last cutting na tayo ngayon. Okay, so yan na, natapos na natin yung ating pagkat ng tela. So maraming po salamat sa panonood at sana po meron kayong natutunan dito sa aming short video tutorial, no, para sa mga beginners, no, lalo na po sa pagkat ng ating tela. So ganyan po kalaga ang ating ang cutting, no, ng tela. So again, maraming salamat sa panonood ng aming video. Okay, so yung isa pang paraan, no, sa pagkat ng tela, yung ginawa namin dito ngayon is syempre dapat dito sa pinakadulo again dapat straight ito, and then ngayon kumbaga tinupin namin yung tela para mas maikli yung pagsukat at the same time yung pagkat. Tapos pero nilagyan namin ito ng mga pin sa dulo. Ito sa pin. Parang shortcut natin na para hindi tayo mahirapan sa pagsukat. Ayan. So yung edge, align namin yung edge niya both side. Saka doon sa yun tinapin namin na. So instead na malapad yung tela natin ay ito na siya. Ito na siya kalapad ngayon. Ito pala yung wrong side, or yung back ng tela natin. Dito tayo nag-mark ng tailor's chalk para hindi na madumihan yung sa harap. At yung tela natin ngayon ay satin naman. Yung kanina kretona. So ayan. So as long as dito sa dulo, ito yung ating basis, no, dapat naka-align ito para yung folding sa kabila ay straight din siya. So dito tayo magsusukat ngayon. Yung standard ng cortina, haba ng cortina ay 2.25. Yung kanina kasi is 2 para yun sa pintuan. Ito naman ay sa talagang sa window talaga to, sa bintana. So 2.25 yung haba niya. So ayan. Okay, so after natin makasukat ng 2.25, i-check natin sa L square. I-assume na natin sa L square kung straight ba siya. So ito yan. Yan. Ito doon ang dulo. So yan. Ito yung mark sa dulo natin. So almost yan, straight siya. So pwede na nating gamitan ng meter stick. Sukatan ng line. Sige. So yan na. Medyo mas madali ito. Yun nga lang, we need a lot of pins. Pero okay na rin siya. Hindi siya, ano yan, yung space niya ba. So yan yung cutting natin, na. Para, yung purpose nito is para maiwasan yung mga, ano yan, yung mga spare o yung mga tela na masayang talaga.
Para yung sayang lang ay yung sa dulo lang talaga. So ayan na, nakakat kami ng satin. So again, maraming salamat na sa panood ng aming video. Sana po meron kayong natutunan dito sa aming short video tutorial na para sa mga beginners. So again, yan talaga. Thank you so much sa inyo.